Hello po guys, continuation po, to God be the glory po ulit. WWTH po, season 34, bali part 14. Part 14 na guys. To God be the glory po ulit. Continuation guys. Marami pong mga iba-ibang usapin ang nagaganap sa palipaligid ng mundong ito. Kahit sa bansa po may usaping panggera, may usaping pangkalusugan. Pabayaan po natin ang mga taong nasa kinauukulang pamamahala ng isang bansa ang talagang mag-ayos ng mga usaping sa isang bansang sinasakupan niya. Tayo po na mga Kristiyano, ako po ay nagbibigay lang ng isang payak na advice sa lahat ng nakakakita ng content ko. Kasi sabi nga po ng Panginoon, ang mga tao ng Diyos maging concern lang sa usaping pananampalataya. Kasi sabi nga po, susunod din tayo sa utos ng tao para magkaroon ng kaayusan. So, bagamat may mga kaguluhan po, lalo na sa bansa natin, hindi naman natin masasabing payapang-payapa kasi kagaya po niyan, may mangyayari ding eleksyon sa bansa natin. So, daanin na lang po natin sa matinding paghingi ng guidance sa ating Panginoon ang anumang gusot ng bawat lugar sa mundong ito. Ipanalangin po natin ang ating mga kapwa-tao, ang mga pamilya natin, kasi napaka-powerful po ng panalangin ng isang taong talagang may taus-pusong tiwala at faith sa ating Panginoon. Yan po subok na po yan. Nangyari na po yan noong mga panahon pa ni na Virgin Mary, panahon pa ng mga unang apostol na pinili ng ating Panginoon, na sa tuwing magkakaroon po ng kaguluhan, sila po tumatawag ng taimtim sa ating dakilang Diyos, sa ating dakilang Creator. So, ang Panginoon na po ang bahalang lumutas sa mga lugar-lugar na may mga kaguluhan. Samot dalangin ko po na sana din po ang ating bansa ay manatili pa rin payapa. Ipagdasal po natin ang kaligtasan ng ating bansa, kasi hindi na po talaga maiiwasan guys. Ito po facts na talagang tayo po lumalakad na sa papasok na mga matitinding sign ng papasok na tribulation. So bago nga po mag-umpisa ang tribulation guys, paulit-ulit ko po yung idinadagdag hanggat maidadagdag ko sa mga bago kong content na WWTH. Ito po ay part 14 na guys, season 34 WWTH, na habang papasok ang matitinding sign ng Great Tribulation, ang mga tao po maaabutan po ng Panginoon na itong mga sign na to nangyari din po sa panahon ni Noah. Recap lang po, konting recap guys. May 8 activities na ginagawa ng mga tao. So ito po para po sa sarili kong POV. Literally speaking po, nakasulat ito talaga letra por letra sa salita ng ating Panginoon. Nandun po yan kay Luke 17:26-30. Ang mangyayari pong pagbabalik ng ating Panginoon, ito po parang mangyayari din kapag nangyari na ito po madadatnan din kapag nangyari yung rapture. So be alert guys, be focused. Kahit po may mga usaping pampolitika sa bawat bansa ng mundong ito, maging pa rin po tayo, be steadfast in our faith. I-focus pa rin po natin ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating thoughts sa pagtutok natin, sa pagtitiwala natin sa magagawa ng ating dakilang Creator through His begotten Son. Amen. So thank you guys for watching at sa pagtatry nyo magtapos ng duktong-duktong kong ginagawang dokumentaryong ganito na tungkol nga po sa mangyayaring millennium dispensation, papasok na Great Tribulation at yung mangyayaring imminent na pinakamalapit po na rapturo, na snatching ng ating Lord Jesus. So ang mga tao po daw magkakaroon ng ng mga activities na eating, kumakain, drinking, buying, selling, building, planting, giving in to marriage,
ng isang salita po sa lahat ng bagay na yan. 8 po yan: eating, drinking, marrying, giving in marriage, planting, building, selling, and buying. Yan pong 8 bagay na yan ang pumapaloob sa salitang materialism. So guys, yan po, maging alerto po tayo guys. Hindi ko po tinutulig sa ang mga taong busy pa rin sa mga pang-araw-araw nilang negosyo, pang-araw-araw nilang endeavors. Kasi lahat po tayo may mga duties sa ating pamilya. Pero wag po natin kakalimutan guys, nandun na tayo sa papasok na umpisa ng Great Tribulation. Any moment po, may mangyayaring kakaiba. Kaya maging prepared po tayo guys, maging prepared po tayo. Yan lang po. Meron po akong in-upload dyan na yung old WWTH ko, na sinabi ko po dyan na may 7 bagay na talagang abomination sa paningin ng ating Panginoon. So recap lang po guys, recap hanggat maihahabol ko po sa duktong-duktong kong dokumentaring ganito na parang series. So yung 7 pong kinasusuklaman ng ating Panginoon ay proud look, number 2 lying tongue, number 3 hands, mga kamay, number 4 heart, number 5 feet, number 6 false witness, number 7 yung nagtatanim ng paghiwa-hiwalay, the one who sows discord among brethren. Yan po yung 7 abomination na ipaliwanag ko na po yan sa mga naunang season ng WWTH ko, na explain ko na po ang bawat isang yan. So kailangan po guys, tandaan natin itong 7 abomination sa paningin ng ating Panginoon. Pag-ingatan po natin ang anatomy natin mula ulo hanggang paa, kasi wala pong pwedeng itago sa ating Creator. Amen. So ito po dagdag sa notes ko, na bagong notes ko doon nga po sa tinatapos kong documentary guys. Sabi po dito, literally speaking, our Lord Jesus will judge all those countries that terrorize Israel, at those people who align to Antichrist, and those who accepted the mark of the beast, and those fallen angels will be judged by the Christians that have been chosen. All of those shall be thrown into the hell. Those hell is existing in earth now. Isaiah 34 verse 6 guys. This hell on earth described from the battle of Armageddon and start of millennium dispensation. So guys, ito po parang itinawid nung dokumentaryong sinusubaybayan ko na totoong-totoo, na literally speaking daw po, nandito talaga sa epicenter ng ng mundong ito, yung hell. Kasi 3 po yung hell tatlo po talaga yung hell guys. Yung isa po, sabi po sa dokumentaryong to, yung Tartarus, at saka yung yung Tartarus, at saka yung kalimutan ko guys Itatawid ko yan guys, wala kasi dito sa note na hawak ko. Ang bilis ng minutes guys. Basta sundan nyo po ang bawat part nitong season 34 ko, kasi ito po paglilinaw ng sinusubaybayan kong documentary na facts din po, na ang bawat pagtatawid po nila part by part nagbibigay po sila ng mga verses na nakasulat talaga sa love letter ng ating Panginoon. So facts na facts guys, panghawakan natin hanggat makakapaglakap tayo ng mga facts and evidence na talagang nagpapatunay ng salita ng ating Panginoon, yung lalim, yung context. Ano po natin yan, ising in po natin yan sa kaibuturan ng ating puso, kasi ito po magbibigay tibay, magbibigay ito ng kapit, ng mahigpit na kapit ng faith ng bawat isa sa atin na napakaliit lang. So bagamat may mga nangyayari pong kayo sa palibot-libot ng mundong ginagalawa natin, wag po natin kakalimutan guys na maging aware tayo sa papalapit na rapturo, kasi any moment po pwedeng mangyari yun guys. Kasi pag nangyari po yun, agad-agad po mag-uumpisa ang Great Tribulation guys, kaya maging aware po tayo. Thank you po for watching, sundan nyo pa po, and to God be the glory po talaga, and ingat po tayo palagi. Amen.